Ang dami-daming drones ngayon, di ba? Sure ako kung beginner ka at gusto mong bumili ng drone, ang tanong mo, anong drone ang maganda? Malamang nalilito ka sa dami ng choices. O siya, sige, bawasan natin ng konti ang pagkalito mo. Sa video na ito, susubukan kong ipakita kung alin drone ang bagay sa'yo. Omel Cruz po, welcome sa aking channel. Para mas maintindihan mo, tignan muna natin ang simpleng lineup ng DJI drones. Hinati nila ito sa 4 na klase. Number 1, entry-level follow camera drones. In short, follow drones. Ito yung merong full propeller guards para safe, tulad ng Neo, Neo 2. Kasama na rin ang flip. Goods ito para sa tracking at action shots. Parang personal cameraman na kukunan ka sa mga ginagawa mo. Sunod naman, number 2. Ay ang entry-level camera drones. Ito naman, exposed ang mga propellers nito. So ideally, mas mataas ang lipad nito kaysa sa Neo na protected ang mga props. So itong entry-level camera drones, dito papasok ang bagong Lito series, formerly known as the Mini series, para sa mga beginners na gusto sumubok ng aerial photography and videography. Kahit pang beginner ang mga ito, ang titindi ng mga features. Pero balikan na lang natin ito mamaya dahil may dalawang kategory pa. Number 3, ang FPV drones. Tulad ng Avata series, ito ay immersive o parang nasa loob ka ng drone. Ikaw mismo yung nakasakay dahil meron kang suot na goggles. Ang kanilang propellers ay protected din, pero ito ay para sa mas sanay ng magpalipad dahil ito ay mas mabibilis at mas mabigat. Number 4, pinaka-last sa ating category today, advanced camera drones. Ito yung binubuo ng Mini Pro series, Mini 4 Pro and Mini 5 Pro sa kasalukuyan. At ang Air series, ito yung Air 3 at Air 3S. And then yung Mavic series, yung Mavic 4 Pro. Ito ay para sa professional use. Okay, so siguro naman nagigets nyo na. Ngayon, balikan natin ang Lito series. Ito yung pinakabagong entry-level camera drone ni DJI. FYI, ang mga dating entry-level drones na DJI Mini 3 at Mini 4K ay hindi na i-update according kay DJI. Ibig sabihin, DJI Lito na ang future ng beginner drones. Pero teka muna, baka naman tanongin nyo ako, ano itong Neo 2? Hindi ba ito beginner drone? Hindi siya typical na camera drone. Isa siyang follow drone, although pwede namang paubrahin for aerial shots gamit ang remote controller o yung cellphone para makontrol, pero hindi ito fitted masyado sa mga ganong liparan. Mas designed ito sa pag-follow sa'yo kaysa sa mga cinematic shots. Perfect ito for running, biking, sa pamamasyal, vlogging. Para siyang personal cameraman na lumilipad. Okay, so dito na tayo sa pinakabagong lineup ni DJI. Ito yung Lito series. Ito ay ginawa ni DJI para sa mga gustong pumasok sa aerial photography, mga estudyante, mga magulang na gustong regaluhan ng drone ng kanilang anak, sana all. Pero kunwari lang ireregalo sa anak pero yung tatay pala talaga yung gagamit. Dalawa ang pagpipilian nyo ngayon dito sa Lito. Ito yung Lito 1 at Lito X1. Lito 1 ang pinaka-basic, pero huwag mo itong maliitin. Ito ang pinakasulit kung gusto mo lang magsimula. Siksik sa features. Meron itong omnidirectional obstacle sensing, active track, may vision assist for safety, merong 1/2 inch image camera sensor na 48 megapixel, merong 4K resolution video, may zoom, merong slow-mo, master shots, quick shots, hyperlapse, panorama, and so much more. Napakarami. Meron itong wind resistance na 10.7 meters per second, approximately mga 38 kilometers per hour wind resistance.
Malakas ang signal dahil O4 transmission na ang gamit. Range test coming soon. Alam ko marami nag-aabang ito. Ang flight time nito ay 36 minutes sa standard battery at 52 minutes sa plus battery. Pero yung typical na paggamit ito, pagpapalipad nito, ito ay umaabot ng around 28 minutes up to 36 minutes depende dun sa battery na gamit niyo. Ito yung drone ni DJI na pinakasulit dahil ang mura niya pero siniksik sa features. Ngayon, kung may extra budget ka, kunin mo ang upgraded version. Ito yung Lito X1. Kung gusto mo ng mas mataas na quality, dito siya pasok. Ito na yung pwede mong gamitin for serious content. Same specs with Lito 1 pero mas malaki yung camera niya. 1/1.3-inch image sensor na may high dynamic range. Mas detalyado ang liwanag ng mga kuha. Meron itong 10-bit Tilag M color profile. Ano ba yun? Ito yung di maganda ang kulay kapag nagre-record ka na. Pero paborito ito ng mga editors dahil may option para ma-edit sa mas magandang kulay para mas cinematic ang output. Meron din itong omnidirectional obstacle sensor tulad ng Lito 1 at Neo 2. Pero meron itong dagdag na safety feature. Ito yung front-facing LiDAR na kaya umiwas sa obstacles kahit madilim at complex environment. Ito yung tulay sa pagitan ng pagiging beginner at professional. Okay, so ganda ng specs ito, pero hindi lang specs ang dapat tingnan, kundi kung ano ba ang paggagamitan mo. Kung gusto mo ng drone na nakasunod lang sa iyo, hindi mo kinokontrol, Neo 2 yon. Pero kung gusto mo naman na pumasok or magsimula sa pagkuha ng mga aerial shots, Lito 1. Pero kung gusto mo ng more cinematic content, Lito X1. Again, kung beginner ka, Lito 1. Kung active lifestyle ka, gusto mo ng cameraman, Neo 2. Kung content creator ka, Lito X1. Pero kung kaya naman ng budget mo, rumekta ka na sa Lito X1, mas sulit yun. So yun, siguro naman gets mo na ang sagot kung ano ang pinakamagandang drone. Ang sagot, depende sa iyo. Alamin mo kung anong paggagamitan at lifestyle mo. Kung may tanong ka pa, comment mo lang, tutulungan kitang bumili ng drone based sa iyong lifestyle at budget. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.